Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Isang biyaya galing sa Diyos na nagagamit po ako upang ipakilala ang ating mga magigiting at magagandang pastora at pastor upang magsalita po sa ating lahat. At happy Pastor's Appreciation ata ngayon. gusto ko pong magpasalamat muna sa ating Panginoon dahil ang ating mahal na pastora ay, sabi kanina, still alive and kicking. Baka mamaya, pag-ikot-ikot lang. Dalangin ko po na mayroon po kaming kasunduan ni pastora, ni tatay, 30 years pa. Ang buhay nila tatagal. Kaya, parang ayaw na eh. Pero mga kapatid, maraming salamat dahil andito po tayong lahat. Nais ko pa ipakilala sa inyo ang isang tao na talagang ito napakalaki nito. Hindi ko po alam kung saan po ang malaki sa kanya. Napakalaki po ang puso ng ating susunod po na tagapagsalita. Ito po ay isang kasama rin po sa ating MCA. Isa din po siya sa pinagkakatiwalaan po ng ating mahal na pastora sa ating school. At din po, siya rin po ay isang pastor din po sa ating simbahan. Mayroon po siyang business. Maaaring nung pandemic ay medyo nawala. Pero ngayon po ay sa biyaya ng Diyos, nanunumbalik po ang kanyang business. Kaya ito na naman po, lumalaki na naman talaga ang kanyang puso. Mahusay po itong estudyante. English speaking po ito lagi eh. Palaging ano yan eh. Nag-i-English. Kaya kinagagalag ko pag ipakilala sa inyo. Hindi ko po alam kung ano mga credentials ni pastor, pero ang alam ko lang po, isa siyang tao na may malinis na puso. Ito po ang ating pastor, Pastor J. Ilagan. Hindi po siya artista, pero ngayon po, siya po ay magiging artista sa paningin po natin lahat at siyempre sa paningin ng ating Panginoon. Pastor J. Ilagan. Thank you, Reverend Rani. Napaka-warm, yung... So, again, thank you, worship team, sa isang napakagandang papuri at pagsamba sa Panginoon. Palakpakan po natin ang worship team. Alam nyo, sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, kasama talaga po ang worship. Dahil ang pag-awit po ay tunay na nakapagbibigay ng sigla. Dahil ang mga kalungkutan natin muli napapalitan ng ngiti. Amen, di po ba? So, muli anyayahan ko po kayong tumayo at basahin ko ang ating teksto muna bago po tayo mag-umpisa sa ating gawain, paghahayag. So, buksan po natin ang ating Biblia po sa 1 Peter 5 verse 10. Ang sabi doon, "And the God of all grace, who have called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." Let us pray. Our Heavenly Father, we are again very grateful and thankful for today. We believe, Lord God, you have something stored for us. And we believe, Lord God, that this message will make us again believing in you, Lord God, that you are the God of possible. All things in this earth become possible in you, Lord God. Everything that is impossible will become possible. Father, pour out more and more grace on us today so that we can be responsible what we have going to do here on earth. We believe, Lord God, that while we suffered for a little while, again, you will restore us to become strong, healthy,
and more, Lord God, to serve you in your kingdom. At nananalangin kami, Panginoon, na lahat kaming mga anak mo na nasa loob ng kawan ay hindi mo pababayaan. Bagkus alam namin, Panginoon, ng mga taong narito ngayon sa iyong iglesia ay patuloy mo yung bibiyayaan, babasbasan, kalalakasin. At muli, Panginoon, ay patuloy na maglilingkod sa iyo. We bring back all the honor, glory, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po muli ang ating Panginoon. Ang sabi po ng ating teksto sa umagang to, bayan ang binabasa natin, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. So look at the context of Peter in his letter to us today. The context is, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. After you have suffered a little while, you will make you strong, firm, and steadfast for His eternal glory in Christ Jesus. Amen? Ayaw niya tayong, ang gustong ituro sa atin ni Peter, ay ayaw niya tayong mahina. Ayaw niya tayong sabi ni teacher, ni Sister Sim, nahihilo o masakit ang ulo. Bagkus ang gusto ni Peter ituro ngayon sa atin ay maging malakas tayo, maging perpekto tayo, maging sabihin natin matibay na tayo. Will Himself restore you, make you strong, firm, and steadfast. Ibig sabihin, pag sinabi niyang restore, ay hindi lang po kung ano yung i-restore sa atin. Anong sabi ni Paul sa kanyang sa 1 Corinthians, next, please. Restore, sa 1 Corinthians 15:42 and 43, Paul says, what is sown is perishable, what is raised is imperishable, it is sown in dishonor, it is raised in glory, it is sown in weakness, it is raised in power, meaning, ang ating katawan po ay i-restore ng Lord. Yung mahihina nating katawan ay i-restore ng Lord na dati ay perishable, ngayon ay magiging imperishable. Yung dating nanghihina, giwigyan ng lakas ng Lord. Yung katawan natin na nakakaramdam ng lahat ng sakit, lahat ng sufferings, lahat ng mga dinadanas natin, muli ay ibibalik ng Lord yan. And ang contrasting verse pa rin ni Peter sa 1 Peter 1 Peter 1:24 and 25, all people are like grass, and all their glory is like the flower on the field. The grass wither and the flower fail, but the word of the Lord endures forever. So ito po ang mahalinaw po sa atin. Mahina po talaga ang katawan natin. Pero muli, ang sabi nga po ni Peter, may ituturo po siya sa atin kung paano po tayo magiging malakas. At magbibigay po siya ng isang magaling na guro, magaling na manggagamot, magaling na pharmacist o physician sa atin sa araw na ito. Kaya, ito pa sabi niya, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trial. Ibig sabihin, talagang dadaanan po natin to. Bilang isang tao, dadaan talaga tayo ng various trial, but for a little while. For a little while. Panandalian lang po. Yan po yung context na ating titignan. But if necessary, you have been grieved for various while, so that the
tested genuine of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result the praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Next line. So, for the light and momentary trouble are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all. So meaning, lahat po momentary, little while. Ang nakita niyo yung mga context po ng ating pinag-usapan para ma-achieve po natin yung perfect glory, yung perfect natin na ma-restore para ma-receive natin ang eternal glory sa Panginoong Hesukristo na nag-aabang po sa atin. So ang ating introduction, suffering is a universal human experience that can be unwanted and come in many forms, whether physical, emotional, or spiritual. It can leave us feeling alone, nag-iisa ka, helpless, wala kang malapitan o matakbuhan, and then nagwa-wonder ka, ano ba nangyayari sa buhay mo? If there is any end, any insight, or in times of worries, setback, and hardship, then hope can be challenging. However, the Bible offers encouragement that our suffering is just for a little while. Panandalian lang po ang ating sufferings. So, ibig sabihin, walang tao dito siguro na hindi po nakaranas ng suffering. Pero, alalahanin natin lahat na ang suffering po ay napaka-best tutor po sa atin lahat. Kasi kung hindi po tayo nakaranas ng suffering, hindi po natin malalaman kung ano po yung dapat na solusyon sa ating pagsasuffer. So, ang ating title ng ating usapan ngayon is Suffering Can Be an Unwanted but Necessary. Unwanted but necessary. Paano yun, Pastor Jay? So, tignan po natin. Ang sabi doon sa ating text na binasa, we suffered for a little while, but the God of all grace will restore us and bring us in our suffering perfection. So ano ba ang hinahanap ng Diyos sa atin? Ang ating perfect body. Walang sakit, walang karamdaman, ibig sabihin blameless o ibig sabihin perfect body. Again, He will strengthen us, establish us, strengthen us, and settle us. So, may mga bagay tayong pag-uusapan ngayong umagang ito tungkol sa suffering. At ito po, ang sabi nga, the God of all grace who called you to this eternal glory in Christ after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Matatag. Matatag, hindi na pwedeng matinag. So, ipinakilala ko na po sa inyo kung sino po ang ating topic ngayon ay si suffering. Na siya pong magbibigay ng lunas sa mga lahat ng ating mga nararamdaman. Bagamat alam ko na lahat tayo ay nakikita natin na ang sabi ng mga testimony kanina, masakit ang ulo, dizziness. So, ito, bigyan natin ng pansin. Point number 1 natin, suffering can be unwanted due to chronic illness physically. Ano po ang mga symptoms? Alam ko lahat na ay nakaranas po nito. Symptoms of ating suffering physically, headache, dizziness, nausea and vomiting, weakness, apathy, and seizure. Hindi niyo po ba na may biblical ano po yan?
Kapag kayo po ay talagang nagbabasa ng Biblia, lahat ng mga symptoms na nakikita nyo dyan sa ating screen ay may solusyon po ang Lord dyan. Because Christ Himself is the one, is the first who suffered all of this. Christ is the example. Kaya po sinabi ni Peter, itong statement niya, for a little while, ay magkakaroon ka ng you will suffer. Dahil sa tinuturo sa atin ni Pedro, being the teacher, itinuturo ni Pedro kung paano natin masolusyonan yung mga suffering na yan. For a little while, again, He will restore us. Ibabalik ka sa dati mong lakas. Sa dati mong, ibig sabihin, He will strengthen you. Magiging matatag ka bilang isang Kristiyano. Kasi yun naman ang gusto ni Kristo sa atin. Dahil una, ginawa na po ni Kristo yan. Naramdaman ni Peter yan at nakita natin sa karanasan ni Peter, 3 beses po niya itinatwa ang Diyos. 3 beses niya ini-disregard si Diyos. Kumbaga sa tinanggi niya, itinatwa niya ang Lord. Pero ni-restore pa rin siya ng Lord. Ano ang ni-restore sa kanya? Yung kanyang faith. Anong binigay sa kanya? Yung kanyang magiging ama ng iglesia. And then after that, eternal glory in Christ Jesus. Kaya tayo po, maraming symptoms tayo mararanasan. Ano ba ang sinasabi kapag ikaw ay may sakit sa ulo? It is God primary therapy for the prevention of headache. Do not worry. Ang sabi niya doon. Jesus teaching on worry and minimize. Sensya na po kayo. Hindi po kailangan ko nakasuot ng aking antipara. And He reminds us that God's will provide for most of the basic needs, and Jesus further instructs us to make the kingdom of God and righteousness our primary concern. So, ibig sabihin, kapag ikaw nakakaramdam ng headache, kanino ka lang lalapit? Kanino ka pupunta? Hindi ka tatakbo agad sa mercury drug para mag-take ng medicine. Hindi ka pupunta sa kung kaninong na herbal para i-take mo. Kundi ang sabi ng Lord dito ay kailangan lumapit ka sa Diyos. Para unahin mo siya. Magbasa ka ng Word para isang therapy at makapag-alis ng sakit ng ulo. Yun po ang sinasabi po sa Matthew 6:25 verse 34. Next, ano ba? Ano na yung next slides na? Ayan. Ano ang mga antidote to suffering physically? Ang sabi po yan sa Proverbs. Proverbs 3 verse 5. So anong tinuturo po ng Proverbs 3 verse 5 kung mabuksan po natin ang ating Bible? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. So, ibig sabihin, mag-trust ka kay Lord para yung sakit ng ulo mo ay mawala. Ang suffering, binibigyan po tayo ng antidotes o treatment o medicine to our suffering physically. Yung ating katawan na nakakaramdam ng sakit ay yan po, Proverbs 3 verse 5 and Matthew 6:25 and 34. Dizziness. Sabi ni Teacher Kim, maliban sa masakit ang ulo,
Ano sabi niya? Nahihilo siya. Dizziness. Proverbs 23, verse 24. The Father of all righteous will greatly rejoice, and he who begets a wise son will be glad in him. So, pansinin ninyo, si suffering nagbibigay po ng mga antidotes. Si suffering na nagbigay sa atin ng problema, nagbigay sa atin siya rin ang magbibigay ng solusyon sa atin o magtuturo sa atin kung ano yung mga gamot. Kaya kaya ko bakit naano po to, naranasan ko po for my 25 our 25 confinements sa hospital, dito ako nag-meditate na hindi lang yung misis ko ang nakaramdam ng illness, ng chronic illness, kundi pati din ako na isang bantay. Kasi ang pakiramdam ko, parang nag-iisa na ako, wala akong matakbuhan. At lahat ng nararamdaman ko, exactly kung ano po yung sinasabi dyan, na talagang masakit ang ulo, nasusuka ako, sobrang hilo ako, nangihina ako. Dahil parang nawawalan na akong pag-asa. At sometimes nanginginig na ako. Nagsisisure na ako kasi biro mo naman, maranasan mo siguro 5 to 10 days na wala kang tulog. Kaya lahat yan naramdaman ko. Because of suffering, itinuro niya sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin. Nagbigay sa akin ng antidote. Nagbigay sa akin kung how I will treat myself. Antidote. So, ibig sabihin, yung suffering na yan, it teaches me. Kaya sabi niya, but necessary because suffering itself, naging teacher ko siya. Habang nararanasan ko lahat na ito, na in 24 days na wala akong pahinga, tulog at lahat na yan, grabe po. Kaya alam ko siguro lahat tayo nakaramdam ng ganitong bigat. But sabi ng Diyos sa atin, just for a little while. Panandalian lang. Again, He will restore us. Ni-restore niya uli ako. Pinatag niya ako. Kasi nga, I take all those antidotes. Ang hirap ng Ilocano. Mabigat. Ang dila. So yung mga antidotes na yan, yun ang mga nagpagaling sa akin, sa karamdaman ko. Ang akala ko, yung misis ko lang ang bibigay. Pati rin ako bumibigay. Alam nyo, talagang napakahirap yung dinanas namin suffering. Pero in-inspired ako ng Lord sa word na ito sa 1 Peter 5:10, na after you suffered a little while, God will restore you. Will establish you. Kaya lahat tayo dadanas dito. At walang excuses. Lahat tayo ay dadaan dito. Si suffering ang magiging best teacher natin. Magiging best physician natin. At magiging best pharmacist natin. Because He will guide you. He will direct you kung ano yung dapat mong gawin. Marami nagre-reklamo na dahil sa suffering. Pero hindi nila naalala na si suffering mismo din ang magbibigay sa kanila ng solusyon. So ano ang kanilang gagawin sa buhay nila. At the same way, ang experience ko yan, when I am meditating, when I am in barracks, or when I am in prison, sa loob ng hospital. Nakakulong ako doon, wala akong magawa. Maghapon magdamag, maghapon magdamag, katabi mo ang wife mo na ibig sabihin na, what do you call that, paralyzed o stroke o hindi makagalaw. At ikaw na hawak-hawak po siya magdamag, maghapon magdamag, nagising, walang tulog, walang kain, walang sometimes. Nanginginig na ako kung ano ito nararamdaman ko. At all of the suffering na naramdaman ko, ay yan ay talagang nakita ko kung how God is sabihin, binigyan niya ako ng isang magandang patibay kung how you will treat yourself. And because of that suffering, again,
i-restore niya ako. At the same thing with you people, i-restore din niya kayo kung ano yung mga suffering nararanasan nyo because He will show you the real treatment, the medicine, and the antidotes kung ano ang gagawin nyo sa buhay nyo. No one is exempt. Yung sinasabi nga ng society natin ngayon, artificial intelligence will replace human intelligence. But I don't believe because in artificial intelligence, pag artificial intelligence, no more suffering. But I don't believe on that. Because artificial intelligence is just a creation of human being. Creation din ng tao yan. Kaya nandyan pa rin ang suffering. Don't believe on artificial intelligence na someday sila na mamando sa tao. Hindi na ang tao minamanduhan ng computer. Agree ba kayo ng computer ang mag-utos sa inyo? Agree ba kayo ng computer na someday ang mag-ano sa inyo? Yun po ang reality ngayon. Yun po ang trending ngayon. But because God is good for us, ang sabi niya, your suffering is just a little while. Your suffering is just a momentarily. In your various trial, He will come to an end. Matatapos din ang paghihirap natin, ang ating suffering. He will restore us kung ano yung mga nawala. Kung negosyo yan, ibabalik ng Diyos. Sama ang sabi ni Pastor Rane, dahil 3 years na kami na pandemic, o tayo lahat na pandemic, namatay ang negosyo. Ngayon, bubuhayin uli ng Diyos. Kung ang mga sakit nyo, kung ilang tayo yung nararamdaman yan, believe that your suffering, it will come to an end. Amen. Kung yung mga physical body nyo ay nangihina, this is the time that you have to take the antidotes, the treatment, the medicine na binibigay sa inyo ni Mr. Suffering. Amen. Dahil may kasabihan tayo, pag no pain, no gain, no guts, no glory. But remember, no cross, no crown. Amen. Yun po ang mainam sa lahat eh. Dahil mayroon tayong a good God na nandyan lang para tayo po ay magpatuloy. So I do believe na kayo po ang magbasa yung mga verse na ito. Napakarami pong antidotes na ituturo sa atin about our sufferings physically. Ngayon, pupunta tayo sa emotionally. Suffering can be unwanted for a little while because of our chronic illness emotionally. Suffering can be unwanted due to chronic illness emotionally. Kaya ako sinabing chronic, kasi ang tingin ko seryoso yung nangyari sakit ng misis ko. Nag-50-50 siya. 6 days ang binigay sa kanya ng doktor. At parang ako, more than that, parang mas seryoso yung naramdaman ko. Ikaw ba naman na nasa hospital ng 24 days na walang pahinga, walang tulog, walang nakaupo ka, nakatayo, nakaupo, walang walang higaan. Kasi pasyente lang may higaan. Emotionally, I was totally knocked down. Emotionally, I was totally, talaga naramdaman ko yung stress na yan. Talaga naramdaman ko yung worry na yan. Talaga naramdaman ko yung depression na yan. Yung anxiety na yan. Di nyo ba alam na ang lahat na yan ay magkakambal, magkakapatid? Magkakapatid yan. Tingnan natin, ano ba ang tinuturo again ng suffering sa atin? Can be unwanted. Can be necessary. Pero may tinuro uli sa atin ng suffering kung ano po yung mga antidotes niyan. Kung ano po yung mga treatment na ating gagawin kung nararamdaman po natin yan. Ang sabi ng Lord na unang nakaramdam ng suffering na yan, Lord's suffering and death brought deep pain of humanity. Or Christ humbled Himself to experience desolation, mortification,
humiliation, exhaustion, and death, but necessary for our eternal glory in Christ Jesus. Amen? For our eternal glory in Christ Jesus. Kaya ang ating suffering is just a little while. Because God Himself, again, will restore us. Ginawa muna ni Kristo yan. Inapako siya sa cross. Pinahamak siya. Nilatigo siya. Sinundot ng kanyang tagiliran at dugo. Na-expose siya, nagutom na uhaw. Na-humiliate siya. Nung pinaglalatigo siya. Nakaranas ng kamatayan. Pero, yun naman ang nagligtas sa katauhan. Amen. Iniligtas mo tayo ni Christ. Naranasan niya lahat yan. But it is necessary for us to receive the eternal glory in Christ Jesus. Amen. Kinagawa na naranasan lahat ni Jesus Christ. Pero ito ang mga antidote na dapat natin tignan. Antithesis is peace. Yan po ay kabaliktaran ng hatred, ng galit, ng walang pag-asa. Pero sabi ng Lord sa atin, magkaroon ka lang ng kapayapaan sa pag-iisip. Yung emotional stress na nararamdaman mo, kung ano yung mga emotional na buhay. Una, peace of mind. Be the answer. Guys, suffering is a product of all and consequence of human sins against God. Suffering is in our lives because we are living in a broken world. Some suffering is due to sinful and wrong choices. Maling desisyon. Malimit natin nagagawa po tayo yung nagdidesisyon sa sarili natin. Laging maling desisyon at laging natin sinasabi ng pagsisisi ay laging nasa unahan pa o nasa huli. Ayun, so ang pagsisisi ay laging nasa huli. Dahil because some is due to simple to the word being fallen. Nadala tayo ng mundo. Nadala tayo ng kung ano ang meron ng mundo, tayo'y kapit sa patalim. Nadala tayo ng mundo dahil tayo ay mahina. Pero ang sagot pa rin ng Lord, only trust. Trust God. Ibig sabihin, dapat yung faith natin ay manumbalik sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos na lahat ng ating emotional distress o stress, emotional worry, i-restore ng Diyos dyan. Just a little while, yung suffering na yan, muli magiging malakas ka, magiging matibay ka, magiging matatag ka. Amen. Our suffering is just a little while. It's for a while. It will come one day. At ang next natin, suffering can be unwanted due to chronic illness spiritually. Alam po lahat tayo dito bagsak. Because we fall short of the glory of God, bagsak tayo dito. Symptoms. Like example ko dito, a woman crippled for 18 years. Pero again, dahil muli nanumbalik sa Diyos because of her faith, muli binalik siya ng Lord. Muli nakipag-communicate kay Lord. In-establish niya ulit ang sarili niya kay Lord. Napagaling siya. Gumaling siya. 18 years of suffering. Ikaw, gano'n ka na ba katagal nagsasuffer? Gano'n na ba katagal yung nararamdaman mo na ikaw ay
parang disregarded ng mundo. Parang wala ka ng pag-asa. Pag-asa sa negosyo, pag-asa sa pamilya, pag-asa kung saan ka nagkaroon ng setback. Pero sabi ng Lord, muli manumbalik ka sa Diyos para muli mabigyan ka ng pag-asa. Compassion with people. Ito po ang malaking pinasasalamat ko sa Jayco Heart. Because kung ano man ang naramdaman ko, lahat kayo, pinasasalamatan ko kasi in-embrace nyo yung problema ko. And I thank the Lord for that because all of you, I feel yung compassion na binigay nyo sa family ko, sa akin, sa buong pamilya ko, dahil in-embrace nyo, ganun ang ibig sabihin na you have to have compassion with other people. Thank you, Jayco Heart, for that. No need to mention peoples, but I believe this is the real body of Christ. Ang totoong kawan na hindi nag-iiwanan, kundi nagtutulungan. Amen. Ang kawan na ito, na sinabi ni Pastor Reggie, ano man ang nangyayari sa kanya, andyan ang Diyos na gumagabay sa iyo, andyan ang Diyos na bumabalik sa iyo, andyan ang Diyos na manggagamot sa iyo, andyan ang Diyos na magpapala sa iyo. At ang kawan na yan, ay ang iglesia nito, ang Jayco Heart. Embrace your church. Beloved brothers and sisters, nung wala na akong pag-asa, only in God ang aking tinakbuhan. At through God, andito ang iglesia, andito ang church na family ko. And I believe, kung kayo ay totoong kapamilya na naglilingkod sa Diyos, hindi po tayo mag-iiwanan. Dahil lahat ng sufferings ng bawat isa, ang sabi ng Diyos, just a little while, your suffering will come to an end, and you will be blessed. And if you are blessed, the whole family is blessed. Amen. Lahat po tayo. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos na maging, ibig sabihin, you have to have control of yourself. In what way? Of course, you have to embrace God. Of course, sa Diyos ka lamang dapat lumalapit. Of course, kailangan mo lang manindigan na si Christ ang nasa sayo. Hindi kung sino ka, kung ano ka, kundi si Kristo ang nasa sayo. Manindigan ka. Kaya sabi niya, diyan, kung you are a lack of control of yourself, ligaw ang buhay mo. Mapupunta ka sa parang, mapupunta ka sa kawalan, at walang mag-aaruga sa iyo. Dahil, sabi nga ni Pastor Reggie, wala ka na sa kawan niya. Huwag na huwag po tayo mawala sa kawan ng Diyos. Pilitin po natin na lagi po nasa loob para makita natin kung paano tayo alagaan ng Diyos. Ramdam ko po yung senior ni Pastor Reggie dahil nakita ko kung paano po nagtutulungan ang nasa loob ng iglesia o nasa loob ng kanyang kawan. At ang Diyos mismo ang nagbibigay. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng compassion, nagbibigay ng direction, nagbibigay ng wisdom. Napakalaga po yun. Tayong lahat, kapag yan po ang ginagawa natin, ay makikita po natin kung ano yung mga antidote na pwede natin intake. Huwag po tayo mag-intake ng mga gamot na hindi prescription ng doktor. Huwag po tayong uminom ng mga gamot na hindi po talagang nireseta. Kaya po nandito po ang ating doktora dahil ang nire-reseta niya ay ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang ating doktora ngayon. Doktora siya.
Kasi ang gusto niya, makita niya yung mga anak niya, nagpa-partake ng tamang prescription. At yun ang prescription na itinuturo sa atin ni Suffering. Kung ano yung mga treatment na dapat natin intake. Well, I know, iba-iba po ang ating sufferings. But sabi ni Pastora, dapat tama ang antidotes ang ating intake. Tamang gamot ang ating intake. Dahil napakahirap. Kapag maling gamot, baka ikamatay natin. Baka ikawala natin. Paano tayo mag-serve sa Lord? Paano tayo mag-serve sa kapwa natin? Paano kapag papalain ng Diyos? Paano maranasan ang pagpapala ng Diyos? Paano magiging mayaman? Lahat na yan, kapag namatay ka na, wala ka ng silbi sa mundong ito. Alam natin, ang kamatayan is sudden lang. Marami kong kilala na mga servant, mga anak ng Diyos, na bigla na lang, akala mo walang sakit, pero ganun lang, oh. Kinuha ng Diyos. So, paano pa sila makapag-serve? Dahil maling antidotes ang kanilang nainom. Maling gamot ang kanilang inintake. At baka maling doktor ang nalapitan nila. Ganun po ang nangyari sa amin din. Balik-balik kami ng Rodriguez Hospital. Kaunting kwento lang, kaunting testimony. Na-stroke ang misis ko ng unang beses, 2020. No hospital kami, nakumpay kami sa Rodriguez. Pero never na-address ang kanyang sakit na stroke. Eto na, bumalik uli kami dahil nagkaroon na uli ng simptomas para sa second stroke. So, Rodriguez. Pero mali pa rin. Hindi pa rin nila pinansin yung kanyang stroke o kanyang namamagana, natutuyot na yung mga dugo sa utak ng misis ko. Kaya naglumipat kami ng doktor. Agad-agad, sinidiscan. Agad-agad, in 6 days, sabi, pag hindi napira niyan, patay, kumatos ang asawa mo. Pero God is good. Dinala niya ako, dinala kami sa right doctor. Our suffering give us the right medicine, the right doctor para mabigyan kami ng right prescription at kung saan kami tatakbo. Again, wisdom na naman yun. Again, binigyan tayo ng Diyos para bi-direct tayo sa tama. Now, my wife is super alive and kicking na. Amen. Malapit ang tumakbo. Ganun. Yung dating pakumatos na. Yung dating sabi 50-50 ng chance mabuhay. Yung sinabi ng mga nurse din, nako, pag binuksan ng ulo mo, 50-50 ka na chance mabuhay. 2 beses pa binuksan yung ulo eh. Pero nag-survive. And ngayon, napaka-strong na niya because of her heart. Binigyan siya ng tamang antidote. Binigyan siya ng right physician. Binigyan siya ng right medicine. At kanyang therapy is the Word of God. And the same thing with us, dapat ang magiging therapy natin lagi is the Word of God. Amen. Para lalo tayong matibay. He will make us again strong. Maging steadfast, matatag, hindi na matitinag sa ating pananampalataya. Para hindi na tayo mawala sa ating kawan, kundi nasa loob na tayo ng kawan at ready to serve the Lord. Amen? According to Fritz Nietzsche, to live is to suffer. To survive is to find some meaning in suffering. Amen? Kaya pasalamatan niyo yung suffering na yan. Suffering is the best teacher I never encountered in our life. Suffering na binigay ni Jesus Christ, siya pala ang magiging best doctor din namin. Siya rin pala ang magiging best pharmacist namin. Siya rin pala ang magiging best PT namin, physical therapy.
Kasi matututo kang lumapit sa Diyos. It's only the Word of God is the best medicine for all of us in our suffering. Kaya ang suffering natin is just a little while. Amen? So bilang konklusyon, Kuya, suffering physically, emotionally, spiritually, for a little while is a vehicle for spiritual growth that leads to our eternal glory in Christ. Trust God and His divine plan and purpose in our life. Amen? No, none of your suffering is wasted and no more wasted time. Ang sabi ko nga po, no pain, no gain, no guts, no glory, no cross, no crown. Amen? Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Let us all stand and let us pray. Hallelujah, Lord God. Oh, truly, oh Lord God, that you are giving us the encouragement and the stature of our life, Lord. Suffering is just a little while, but it will come to an end. We believe, oh Lord God, that you have directed us in the right direction. You have given us all the wisdom to encourage us again to go and run after you. Lord, salamat po, Panginoon, na tunay, Panginoon, na kapag wala ka, wala po kaming direction. Kapag wala ka, wala kaming manggagamot. Kapag wala ka, wala po kaming magagawa. Pag wala ka, kami po ay lugmok. Pag wala ka, Panginoon, hindi namin alam ang gagawin namin. Dahil Ikaw, Panginoon, aming Diyos na buhay. Ikaw muli ang Ikaw nagbumangon sa amin. Ikaw muli ang nagtayo sa amin. Ikaw muli, Panginoon, ang humugot sa amin upang kami ay maging matatag. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbigay sa amin muli ng kalakasan. Thank you, Lord God, for giving us suffering as our teacher for today. But you are still the best teacher in our life. You are still the great physician of our life. Thank you, Lord, that we believe that we could not do anything without you in our life. Lord, we pray to teach us more. Turuan mo po kami, Lord. Turuan mo po kami, Panginoon, kung ano po ang magiging landasin namin sa mundong ito, Lord God. Patatagan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Lord. At alam namin, Panginoon, na kami po ay laging nangihina, ngunit ayon sa iyong salita, muli, kami ay lalakas kapag ikaw ang aming uunahin. We believe on your word, O Lord God, na laging nagbibigay sa amin po ng kalakasan, inspirasyon. Patuloy na kami ay lumakad. Patuloy na kami ay tumayo. Patuloy na kami ay manindigan. Patuloy na kami ay mag-serve sa iyo, O Lord God. Only your word, O Lord God, stood by us. Ikaw, Panginoon, ang tunay na Diyos na aming buhay. Salamat po sa umagang ito, O Lord God. Salamat po, Panginoon, ng iglesyang ito, O Lord God, na punong-puno, Panginoon, ng pag-asa na sa iyo lamang, Panginoon, ay handang lumapit, handang mag-embrace, Lord, ng iyong mga salita. Lord, guide us. Give us the courage. Give us the wisdom. Give us the understanding. And give us the fulfillment of your word. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bring back all the honor, praise, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin.
so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah, oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping.